Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Jobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Na tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Bigyan daan lang po natin ng ilang mga announcements mula sa ating mga ministry partners. Ang Santo Cristo Gospel Church o SCGC, dyan po sa Barangay Santo Cristo, City of San Jose del Monte, Bulacan, sa pangunguna ng ating kamanggagawang Pastor Ram Flores ay magkakaroon po sila ng family camp sa darating na May 1 to 3, 2026 na gaganapin po sa Lemery, Batangas. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Happy listening po sa lahat ng nangunguna o leaders ng SCGC. Ganon din po ang Jesus Saves Ministries sa pangunguna nila Pastor Carion ay magkakaroon din po ng family camp this coming May 15, 2026 at ang inyong lingkod pa rin po ang kanilang magiging tagapagsalita. Purihin ng Panginoon. Ipinag-aanyaya din po ang gaganaping fishing tournament ng Yimilif Church dyan po sa Culoong, Valenzuela City. Nagaganapin sa Cap Laris Fish Pond. Ito po ay gaganapin sa May 1, 2026 sa pangunguna ng ating kamanggagawang Pastor Ariel Basas. For other information, please contact Sister Lilia Magno at cellphone number 0961-936-4515. Ipinag-aanyaya din po ang gaganaping Vision School sa darating na May 21 to 23 nagaganapin po sa Calvary Christian Church dyan po sa Balaoc, Santo Tomas, La Union. Kaya po yung mga malalapit dyan sa La Union, pwede po kayo makipag-ugnayan kay Pastor Israel Llobrera sa kanyang cellphone number 0917-400-4565 or kay Brother Louis Estacio sa kanyang cellphone number 0912-641-8650. Happy listening po sa ating mga kamanggagawang Pastor Rogelio Algas and Pastor Jose Pagar dyan po sa Aringay at Agoo, La Union. Belated happy birthday, Pastor Jose Pagar. Purihin ang Panginoon. Isa na namang napakaganda at napapanahong paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito, kaagapay. Ito ay tungkol sa ating naranasang pagbabago sa ating mga buhay. Ito ay may pamagat na ang kakaibang pagbabago. Nais kong sabay-sabay nating basahin ang isang napakagandang talata mula sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Made alive in Christ. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one
can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Kaagapay, gusto ko ring daanan muna kung natatandaan natin yung kwento sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5, sa mga talatang 1 hanggang 20. Ito yung kwento ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At nang tinanong siya ni Jesus kung sino siya, siya ay sumagot ng legion o pulutong. At sa tulong at kapangyarihan ng Panginoong Hesus, nagkaroon ang lalaking ito ng total freedom. Nagkaroon ng kalayaan sa kanyang sarili. Nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Amen? Kakaiba. Alam mo kaagapay, matindi talaga ang Panginoong Hesus kapag nagko-command. Matinding pagbabago at magkakaroon ng paglilipat or crossover. Tama kaagapay, nagkakaroon ng crossover. Ano ba ang crossover? Crossover means a place of crossing over from one place to another. Isang matinding ikaw, nauuna sa iba, iba sa nauuna. Totally changed. Nagiging iba talaga. Amen? Ngayon kaagapay, bago tayo pumalaot, tayo po muna ay manalangin. Lord, we come to you this night with a humble heart. Yes, we believe that you called us for a purpose and that you make a difference. May you find us living your purpose and making an intensified difference. Prepare our hearts for your words tonight. Let us open our spiritual ears for us to be able to clearly understand your message. This we pray in Jesus' precious name. Amen. Kagapay, gusto kong malaman mo sa gabing ito that the virtue of the Lord is making a difference. Virtue means quality, asset, or good point. Ngayon kagapay, ang tanong, paano ba maging iba? How to make a difference? Kanino at saan dapat tayo kakaiba? First, we are different from people who are with number 1, unclean spirit. Dapat kaiba tayo sa kanila, hindi natin sila katulad. In Ephesians chapter 2 verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and not of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Kagapay, ito yung mga taong suwail, mga taong taksil, mga taong walang pakialam sa kilos o pangungusap ng Panginoon. Sa mga disobedient, anong sabi? The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Doon daw sa mga disobedient o masuwayin pala, kumikilos na sa kanila ang diablo o ang kaaway. Ito po ang nakasulat sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Kaya dapat maging iba talaga tayo sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong makiayon, maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Mag-ingat tayo sa mga taong nakakausap at nakakasalamuhan natin. Mayroon po talagang mga deceiving spirits o manlilin lang at wala silang gagawin kundi ilayo ka sa calling mo, sa tawag sa iyo ng Diyos. Mag-iingat ka. Di mo lang napapansin. Habang nagiging ka-close mo itong mga taong ito, may mga ini-input na sila sa puso mo at sa isip mo. Ganyan kumikilos ang kaaway. So mag-ingat po tayo sa mga unclean spirit. Kagapay, walang masama sa pakikipagkapwa. Kailangan natin yan. Subalit huwag nating kalilimutan na maaari ka ring mapahamak kung hindi ka mag-iingat. Marami nang napahamak dahil sa maling pakikipagkapwa o yung tinatawag nilang pakikipagbarkada. Kaagapay, maaring matanong mo, Pastor, paano malalaman na unclean spirit yung taong ka-close ko? Madali lang malaman, kaagapay, kung alam mo sa sarili mong transparent ka
at malinis ka sa harapan ng Diyos at hindi kayo pareho, mag-alala ka na. So, una, we are different from people who are with unclean spirit. Secondly, we are different from people who are with unbending spirit. Ephesians chapter 2 verse 5 made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Ito yung mga taong may pagsuhay at ang madalas na ang tawag sa kanila ay mga pasaway. Mga taong ayaw paturuan. May kilala ka bang ganitong tao, kaagapay? According to Ephesians chapter 4, verses 17 and 18, so I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Dapat iba tayo sa mga taong mahirap ituwid. Lalo na kung tayo ay na-encounter na ng pag-ibig ni Jesus, dapat may pagbabago na at mabuhay na tayo according to the grace that God given us. Marami ka na ring matututunan, kaagapay, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung di ka pa natututo at minsan nagmamatigas pa tayo, ang tawag doon, unbending spirit. Pastor, yun na nga lang kaligayahan ko KJ ka naman Kaagapay, pakinggan mo to. Wala tayong makikita sa Bible na sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin at magpakaligaya o magpakasasa ka. Di ba nga sabi niya, sumunod ka sa akin, buhatin mo ang krus mo araw-araw. Pastor, ibig sabihin wala na akong karapatang lumigaya? Kaagapay, meron siyempre. Subalit wag mong hanapin ang kaligayahan sa sarili mo, sa kapwa mo, sa mundong ito, at kahit na sino, kasi maaring mabigo ka lamang. Ang alam ko, ito ang sabi ng Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Amen? Okay, so first, we are different from people who are with unclean spirit. Secondly, we are different from people who are with unbending spirit. And third, we are different from people who are with uncooperative spirit. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo ay nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dapat lang naiukol natin ang ating buhay sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ang buhay natin ay itinalaga na ng Diyos. Amen? Kung ano dapat ang inaayunan natin, ay yun yung kalooban ng Diyos, hindi ng mundo. Ang problema, paano tayo magiging kakaiba? Simpleng gawain lang sa church. Hindi mo pa magawang makikooperate. Medyo masakit pong pakinggan pero madalas nangingibabaw ang katamaran sa atin. Verse 10 says, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ito para sa iyo to, young people. Madalas kasi ikaw na kabataan ang laging nare-remind pagdating sa mga bagay na ito. So maging masikap ka, kabataan. Magandang paghahanda para sa iyo to, para sa iyong hinaharap at tatahaking buhay. Kung ngayon pa lamang tatamad-tamad ka na, malaki ang magiging epekto nito sa iyong buhay pagdating ng araw. Subalit kung ngayon pa lang ay nagsisikap ka na para sa iyong sarili o sa bawat ginagalawan mo, darating ang panahon na ikaw mismo ay matutuwa at magtatagumpay. Amen? In short, pagbutihin mo. We must have a cooperative spirit sa church na kinabibilangan mo and especially in your family. Ang pinagtataka ko, napakasarap maglingkod sa ubasan ng Diyos kahit sa anumang paraan. Nga lang ang nakalulungkot, bakit kaya yung iba tumatakas sa mga gawain? Hindi ka ba natutuwang nabibigyan ka ng chance na makapag-serve sa Lord? Alam mo kaagapay, before the pandemic, natutuwa ako doon sa mga nanay during that time na mayroong Daily Vacation Bible School or DVBS.
during summer sa church, no, summer vacation. At ngayon nagbabalik na ulit yung mga programa natin sa DVBS. Alam niyo yung mga magulang o yung mga mommies, may kanya-kanya silang araw ng pagluluto para sa DVBS students. So shout out doon sa mga mommies dyan po sa TLGR Church na mga nagtalaga ng kanilang buhay nitong aming darating na DVBS dyan po sa aming simbahan, dyan po sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Alam nyo, itong mga nanay na ito, kahit pa mayroon silang araw na kung saan ay nagtalaga sila ng kanilang oras para sila yung magpiprepare ng food para sa mga bata, ay araw-araw din silang nandoon kahit hindi na sila yung naka-assign para magluto. Gusto lang talaga nilang maglingkod, kaya araw-araw silang pumupunta doon sa church during the daily vacation Bible School para sa mga kids. Amen? So excited lang silang tumulong. Maraming salamat sa mga mommies ng TLGR Church. At itong darating po na ating DVBS, alam kong excited na lahat, lalo yung mga mommies na naka-assign na magpiprepare ng food. Ang tanong, kailangan pa bang i-assign o utusan ka para makatulong ka? Ito po nakalulungkot. Yung iba halatang tumatakas. Kaagapay kung sakaling may kilala kang ganito, yung ginagawa niyang pagtakas sa gawain ay hindi ito nakatutulong sa kanyang sarili mismo. Pakinggan mo to kaagapay, napaka-importante to. God doesn't need your ability. He needs your availability. Amen? Okay. So number 2, second, we can make a difference because of the people we meet. In Ephesians chapter 5 verses 8 to 11, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Dapat pagkausap mo yung mga taong nasa kadiliman, siya dapat ang naliliwanagan mo. Hindi yung ikaw ang napupundihan ng ilaw o kaya nadidiliman niya. Ang problema minsan after natin sila makausap, parang nahawaan tayo na dapat sila yung nahawaan natin ng kaliwanagan ng Diyos. Pagkausap mo yung taong lumalayo sa Panginoon, dapat na ilalapit mo siya sa Panginoon. Hindi ikaw yung nailalayo niya sa Lord. Pagkausap mo yung taong medyo may baluktot na katuwiran at laging may sumbat, dapat na itutuwid mo siya at hindi ka dapat nahahawaan ng pagiging baluktot. Ang problema minsan, at ito ay nakalulungkot na pangyayari, after mo silang makausap, nagiging baluktot ka na rin at may daladala ka na ring sumbat sa puso mo. Di man naririnig na lumalabas sa bibig mo pero nandyan naman sa puso mo. Pag nakausap mo yung mga taong mapanghusga, judgmental, dapat nagiging God's mental sila. Pag nakausap mo yung mga taong emotional and worldly, dapat nagiging strong at nagiging spiritual sila. Hindi yung ikaw ang nahahawaan nila. Pagkausap mo yung mga taong may rebellious heart, dapat nababago ang kanilang pananaw at nagkakaroon sila ng malawak na pangunawa at pagmamahal. Hindi ikaw yung nahahawaan ng pagiging rebelde. Dapat pag nakakausap mo yung mga taong ito, mas nakikita mo ang kaibahan mo. Ikaw na binago ng Diyos, ikaw na nilikha niya na kanyang kawangis. Amen? Mas nakikita mo at nararanasan mo dapat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Next, we can make a difference because of the person we carry. Sino itong mga taong ito? Ito yung mga tao kung saan accountable tayo. Ito yung family natin, friends, barkada, yung mga relatives natin, yung member mo sa Bible study, cell member, disciples mo. Dapat bago natin sila iwin o dalhin sa Panginoon, nakikitaan na tayo dapat ng kaibahan. Paano tayo makakawin?
Kung ang nakikita nila sa atin ay yung dati pa rin, walang pagbabago. Minsan kasi, nagbago lang ang ating itsura, pero yung style at ugali natin ay ganun pa rin. Kaya hirap tayo mag-win. Why? Wala tayong kaibahan. Hirap din mag-disciple. Bakit? Baka tayo mismo mahirap din i-disciple. Remember this. Disciple is the root word of discipline. Tingnan mo, anong ginagawa mo nung dinidisciple ka o dinidisiplin ka? Sumunod ka ba? Naging maayos ba ang pagsunod mo sa Panginoon? Amen? Dapat may kaibahan. Kaagapay, ipakita mo sa kanila na iba ka. Iba kang kumilos, iba kang manalita, iba kang gumawa, at higit sa lahat, iba kang maglingkod sa Diyos. Amen? Alam mo kaagapay, lubos ako nagpapasalamat sa Lord sapagkat siya talaga ang bumago sa akin. Marami sa aking mga kaklase noon, lalo sa high school at maging sa college, ay hindi makapaniwalang ako ay magpapastor sapagkat nung araw ay masyado akong baluktot mga tuwiran. Pilosopo at walang modo kumbaga, no? Kaya pag nakikita at nakakausap ko sila, sinasabihan akong malaki daw ang aking ipinagbago. Purihin ng Panginoon, halos hindi sila makapaniwala sa bagay. Ako rin mismo ay namangha sa ginawa ng Panginoon sa akin. Di rin ako makapaniwala na nabago ako ng Panginoon. So kaagapay, napakahalaga ang ating testimony, ng ating patotoo. Amen? Punta na tayo sa last point. Number 3, we are different because we carry Jesus in our hearts and not because of our title, position, seniority, accomplishment, and not because of our status in life. Kakaiba tayo dahil si Jesus ang Panginoon natin. This is the virtue of our Master. This is the virtue of our Lord, making a difference. After this difference in our lives, next is our purpose. Hindi mo pala malalaman ang purpose mo hanggang walang kaibahan na nangyayari sa buhay Kristiyano mo. Kaagapay, kung magtatanong ka ngayon sa Lord, Lord, ano kaya ang plano mo sa buhay ko? Lord, ano kaya ang pagkatawag mo sa akin? Ano kaya ang ministry ko? The Lord will answer you, anak, maging iba ka muna. Show an intensified difference. Pero maaari mong sabihin, Lord, ganito talaga ako eh. Tama ka naman. Walang kumukontra sa'yo. Pero wag mong kalilimutan kaagapay na anak ka na ng Diyos. Now, what is our purpose? A purpose in Christ Himself. In Ephesians chapter 3 verse 11, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Amen. Let us read our last verse. 1 Timothy chapter 6 verses 11 and 12. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Amen. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na kakaibang pagbabago. Inaanyayahan kitang muli sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.